baka si lola mo bumili na naman ng bago niyang miracle magnet para sa sakit ng tuhod, o baka ikaw mismo habang nagbabrowse ng catalog napaisip, hala, baka gumana nga itong kumikinang na bracelet. Mga magnet para sa kaso-kasuan. Mabibili mo yan kung saan-saan, sa botika, sa TV shopping, sa palengke. Ang pangako, mawawala raw ang arthritis, gaganda ang daloy ng dugo, at babalik ang sigla ng pagkilos. Pero ano ba talaga ito? Isang breakthrough na teknolohiya na tinatago ng mga doktor, or isa lang ba itong malaking scam sa larangan ng alternative medicine? Ngayon, magsasagawa tayo ng seryosong investigasyon. Titingnan natin ang mga scientific laboratories. Babasahin ang mga pag-aaral na hindi sinasabi ng mga nagtitinda, at sa wakas, magbibigay tayo ng malinaw na sagot. Ang mga magnet ba sa kaso-kasuan? Placebo effect lang ba ito o totoong tulong? Pangako, bago matapos itong video, wala na kayong pagdududa. Bago tayo maghukay sa modernong agham, maglakbay muna tayo sa nakaraan. Hindi na bago ang ideya na gamitin ang magnet para gumaling. Matanda pa ito sa mundo. Noon pa mang sinaunang Ehipto at Greece, ginagamit na ng mga manggagamot ang natural na magnet dahil naniniwala sila sa misteryosong kapangyarihan nito. Si Hippocrates, ang ama ng medisina, inilarawan pa ang kakayahan nitong magpabawas ng pamamaga. Noong Middle Ages naman, sinabi ng kilalang doktor na si Paracelsus na kayang hilahin ng magnet ang sakit palabas sa katawan. Pero ang talagang nagpauso nito ay noong ika-18 siglo, salamat sa Austrian doctor na si Franz Mesmer. Gumawa siya ng teorya tungkol sa animal magnetism, kung saan sinabi niyang ang buong mundo raw ay puno ng isang invisible fluid, at ang sakit ay dahil lang sa maling pagkalat nito sa loob ng katawan. Nagdao si Mesmer ng mga session, iniikot ang magnet sa mga pasyente, at grabe ang naging tagumpay niya. Kahit nakalaunan, tinawag itong fake science or pseudoscience. Ang ideya tungkol sa kapangyarihan ng magnet ay nanatiling matibay sa isip ng mga tao, umabot hanggang ngayon, at naging isang industriya na bilyon-bilyon ang kinikita. Ano nga ba ang ipinapangako sa atin ngayon? Tingnan nyo lang ang kahit anong online shop or website na nagbebenta ng magnetic bracelets, insoles, para sa paa, o di kaya'y knee pads. Makikita nyo ang mahabang listahan ng mga milagrong benepisyo. Ang sabi ng mga gumagawa nito, kaya raw ng kanilang produkto na magpaalis ng sakit, magpabawas ng pamamaga, pabilisin ang paggaling ng sugat, at kahit pa raw ay pabutihin ang tulog natin. Ang pinakamalaking bentahe raw nila ay ang pagpapaganda ng daloy ng dugo. Sinasabing ang magnetic field daw ay umaapekto sa ions or partikulo sa ating dugo. Kaya naman, ang mga pulang selula ng dugo ay mas gumagalaw ng mabilis at mas nagiging epektibo sa pagdadala ng oxygen sa mga apektadong bahagi ng katawan. Napakasiyentipiko at nakakumbinsi pakinggan, tama ba? Sa mga commercial, madalas pinapakita ang animated videos kung saan ang mga red blood cells na nagdikit-dikit dahil sa magnet ay biglang naghihiwa-hiwalay at masiglang umaandar. Nakakagawa ito ng isang malakas na imahe na madaling tandaan. Para sa ating mga nakararanas ng matinding sakit at nagsasawa na sa pag-inom ng gamot, ang ganitong simpleng solusyon na mukhang ligtas ay tila isang malaking kaligtasan. Pero, sandali tayong huminto at magtanong, sa likod ba nitong magandang presentasyon, mayroon ba talagang matibay na batayan sa agham? Tingnan po natin itong pinapaniwalaan nilang siyentipikong dahilan na ikinukuwento ng mga nagbebenta ng magnetic products. Ang pangunahing punto nila ay ang pag-i-interact ng magnet sa bakal
na nasa loob ng ating dugo. Lahat naman po tayo, kahit noong nag-aaral pa sa eskwela, alam natin na ang hemoglobin, yung protina sa ating red blood cells na nagdadala ng oxygen, ay mayroong bakal. Ang lohika ng mga nagbebenta ay simple lang. Kung may bakal, dapat lang natatablan ito ng magnet, maaaring aatras o didikit, at dahil daw doon, bibilis ang daloy ng dugo. Pero dito po nagkakamali ng husto, isang malaking pagkakamali na hindi nila alam o sadyang itinatago. Ang bakal po na nasa hemoglobin ay matatagpuan sa tinatawag na heme group at mayroon itong tinatawag na paramagnetic properties. Sa madaling salita po, napakahina lang ng reaksyon nito sa magnetic field. Napakabagal at napakahina, kaya kung gusto nating magkaroon ng kapansin-pansing epekto, kailangan natin ng magnet na libu-libo, kundi man 10,000 beses na mas malakas kumpara sa mga ordinaryong bracelet na yan. Ang ganoong kalakas na magnet, ginagamit lang po sa mga MRI machine sa pakakatam sa ospital. Isipin po natin, kung ganoon kalakas ang epekto ng simpleng magnet sa dugo natin, yung mga nagpapa-MRI, delikado na po ang buhay nila. Pero hindi naman po nangyayari yun. Kaya itong pangunahing pahayag nila na pinabibilis ng magnet ang daloy ng dugo ay hindi po umaayon sa batas ng siyensya at ng biyolohiya. Sige, baka hindi lang talaga sa bakal ang usapan. Sabi ng ilang taga-suporta ng magnet therapy, umaapekto raw ito sa mga iyon sa nerve impulses o kaya sa tinatawag nilang energetic meridians. Pero dito na tayo pumapasok sa napakaluwag at delikadong teritoryo ng pseudoscience. Wala pang nadidetect ang siyensya na kahit anong energetic meridians sa katawan ng tao. Tungkol naman sa nerve impulses. Oo, totoo, ito ay electrical signals. At theoretically, ang malakas at alternating na magnetic field ay pwedeng umapekto dito. Pero dito na tayo sa pinakamahalagang pagkakaiba. Mayroong dalawang uri ng magnet therapy. Una, ang paggamit ng astatic magnets. Ito yung mga simpleng permanenteng magnet na tahi sa mga bracelet at sinturon. Hindi nagbabago at permanente ang field tola ng mga ito. Ang pangalawa naman ay ang pulsed magnet therapy or PIMP therapy, pulsed electromagnetic field. Gumagamit ito ng espesyal na mga aparato na gumagawa ng alternating at pulsating na electromagnetic fields. Ang pamamaraang ito ay talagang ginagamit sa opisyal na medisina, halimbawa para mapabilis ang paggaling ng bali. Pero tandaan natin, ito ay komplikadong physiotherapy procedure na walang kinalaman sa pagsusuot lang ng simpleng magnet sa pulsuhan. Madalas, pinaghahalo ng mga nagbebenta ng bracelet ang dalawang konseptong ito. Kaya naman, nabibigyan nila ang mga mamimili ng maling impresyon na ang kanilang produkto ay may napatunayang medikal na epekto. Paano ba malalaman ng modernong medisina kung talagang epektibo ang isang gamot o ang isang klase ng paggagamot? Mayroon silang tinatawag na gintong pamantayan or golden standard. Ito yung double-blind placebo-controlled trial. Mukhang komplikado pakinggan, pero ang totoo, simpleng-simple lang ang ideya. Kukuha sila ng malaking grupo ng pasyente na pare-pareho ang sakit. Kalahati sa kanila, bibigyan ng totoong gamot. Ang kalahati naman, bibigyan ng pekeng gamot. Ito ang tinatawag na placebo. Parehas na parehas ang hitsura nito sa totoong gamot, pero wala namang epektong kemikal. Dito papasok yung sikreto. Hanggang sa matapos ang pag-aaral, hindi alam ng mga pasyente at pati na rin ng mga doktor na nagsasagawa ng pag-aaral kung sino ang nakakuha ng totoong gamot at kung sino ang nakakuha ng placebo. Kaya tinawag itong dobleng bulag na pamamaraan. Ginagawa ito para maiwasan yung impluensya ng damdamin at isip.
Una, yung sobra-sobrang paniniwala ng pasyente na gagaling sila. At pangalawa, para hindi rin maging biased or paborito ng doktor ang tingin nila sa resulta. Pagkatapos ng lahat, ikukumpara ng mga siyentipiko ang resulta ng dalawang grupo. Kung mas malaki at mas malinaw ang paggaling doon sa mga nakakuha ng totoong gamot kumpara sa mga nakakuha ng placebo, ibig sabihin talagang gumagana ang gamot na yon. At sa ganitong uri ng pagsusuri, dapat dumaan ang mga bagay tulad ng magnetic bracelet para patunayan kung talagang may bisa nga ba sila o wala. Siyempre, hindi lang isa, kundi maraming beses nang ginawa ang ganyang mga pag-aaral. Pero, sa totoo lang, ang resulta, nakakadismaya. Tingnan na lang natin ang isa sa pinakatanyag at pinakamalaking pag-aaral na ginawa nila. Ito ay noong taong 2009. Ginawa ng mga siyentipiko mula sa York University sa Great Britain. Kumuha sila ng halos 200 pasyenteng may osteoarthritis o sakit sa buto at kasukasuan at hinati-hati nila sa iba't ibang grupo. May isang grupong nagsuot ng totoong magnetic bracelet. Ang pangalawa naman, may suot na bracelet pero napakahina ng magnet. Ang pangatlo, nagsuot ng bracelet na walang magnet. Ito ang tinatawag nilang placebo o pampakalma lang. At ang pang-apat na grupo, hindi talaga nagsuot ng anumang bracelet. Tumagal ang pag-aaral na ito ng 12 linggo. Sa panahong iyon, araw-araw na tinatantya ng mga pasyente kung gaano kasakit ang nararamdaman nila gamit ang isang espesyal na pain scale. Anong lumabas? Ang mga siyentipiko walang nakitang malaking pagkakaiba sa sakit na nararamdaman ng grupo na nagsuot ng totoong at malakas na magnet kumpara doon sa nagsuot lang ng mga pustiso or walang bisa. Oo, may mga pasyenteng gumaling or gumaan ang pakiramdam sa lahat ng grupo. Pero pare-pareho lang ang paggaling na ito. Ibig sabihin, hindi talaga ang magnetic field ang may espesyal na kakayahang magpagaling. Ang mga naniniwala sa magnet therapy ay tiyak na magsasabi, paano naman yung ibang pag-aaral na naglabas ng magandang resulta? At mayroon talagang ganyang mga pag-aaral. Halimbawa, madalas banggitin ang isang pag-aaral noong 2004, 2004, na ginawa sa Peninsula Medical School sa United Kingdom. Dito, sumali ang 194, 194 na pasyente na may arthritis sa balakang o tuhod. Ipinakita ng mga resulta na sa grupo na nagsusuot ng magnetic bracelet, bumaba ang sakit ng 3 puntos base sa kanilang scale. Samantalang sa placebo group naman ay 1.5 puntos lang ang ibinaba. Sa tingin mo, ayan na, may matibay na ebidensya. Pero, siyempre, nasa maliliit na detalye ang tunay na issue. Una, mismong ang mga may akda ng pag-aaral ang nagsabi sa kanilang konklusyon na kahit statistically significant daw ang epekto, napakaliit nito at hindi pa rin malinaw kung mayroon itong tunay na benepisyong pangmedisina, clinical benefit. Pangalawa, nagbigay sila ng hinuha na ang resultang ito ay maaaring dahil lang sa placebo effect. Posibleng nahulaan kasi ng mga pasyente kung alin sa mga bracelet ang may magnet at alin ang wala. Ang mas bago at mas mahigpit na mga pag-aaral kung saan mas maayos ang kontrol sa placebo ay hindi na naulit ang parehong mga resulta. Kaya't malaki ang pagdududa sa katotohanan ng orihinal na pag-aaral. Kapag sobrang dami na ng pag-aaral tungkol sa isang bagay, tapos magkakaiba pa ang resulta, gumagawa ang mga siyentipiko ng tinatawag na meta-analysis. Pinagsasama nila lahat ng di-kalidad na pag-aaral at inianalisa ang pinagsama-samang datos. Sa ganitong paraan, nakukuha nila ang pinaka-objektibo at pinakabalanseng pagtasa.
Isa sa pinakarespetadong organisasyon na gumagawa nito ay ang Cochrane Collaboration. Ang mga review nila ay itinuturing na pinakamataas na antas ng batay sa ebidensyang medisina. Noong 2013 at nagkaroon pa ng mga update. Pagkatapos, naglabas sila ng systematic review tungkol sa lahat ng pag-aaral sa paggamit ng static magnets para gamutin ang osteoarthritis o rayuma sa buto. Ang hatol nila ay malinaw at hindi maganda para sa mga gumagawa ng magnet. Sipiin ko ang kanilang konklusyon. Ang kasalukuyang ebidensya ay hindi sumusuporta sa paggamit ng static magnets upang mabawasan ang sakit dahil sa osteoarthritis. Sa madaling salita, pinakita ng masusing pagsusuri sa pinakamahuhusay na datos na siyentipiko na ang mga magnet ay hindi gumagana ng mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong metal na palamuti na walang anumang magnetic na katangian. Ito na ang pinakamatibay na ebidensyang siyentipiko laban sa pagiging epektibo ng mga ito. Pero teka muna, kung sinasabi ng mga pag-aaral na hindi effective ang magnet, bakit milyon-milyong tao sa buong mundo ang nagsasabing gumaling sila? Yung kapitbahay ko, si tita, yung kaibigan ko, imposibleng mali silang lahat. Nagsisinungaling ba sila? Hindi, syempre hindi. Totoong gumaan o nawala ang sakit nila. At ang dahilan niyan ay isa sa pinaka-amazing at pinakamahiwagang pangyayari sa medisina, ang placebo effect. Marami ang nag-iisip na ang placebo ay nasa isip lang, parang hindi totoo, or parang pampalakas loob lang. Pero malaking pagkakamali iyan. Ang placebo effect ay totoo at nasusukat pa. Ito ay psychophysiological response ng katawan natin dahil sa pag-aabang natin sa lunas. Kapag naniniwala ang isang tao na uminom o gumamit siya ng epektibong gamot, ang ating utak ay magsisimulang gumawa ng sarili nating pampawala ng sakit, ang endorphins. Ang mga endorphin na yan, halos kasing lakas ng morphine. Talagang hinaharang nila ang pain signals at nagdudulot ito ng ginhawa. Hindi po ito gawa-gawa lang. Ito ay chemistry ng ating sariling katawan. Kaya kapag nagsuot ang isang tao ng maganda, mamahaling bracelet na pinaniniwalaan niya, maaaring i-activate ng utak niya ang mekanismong ito at talagang mababawasan ang nararamdaman niyang sakit. Talagang kahanga-hanga ang bisa ng tinatawag nating placebo effect. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang pakiramdam ng sakit. Ang sakit ay hindi lang pisikal na sensasyon. Mayroon din itong malakas na emosyonal na bahagi. Ang pagtanggap natin o ang pakiramdam natin sa kirot ay lubos na nakadepende sa ating mood, sa ating mga inaasahan, at syempre sa ating paniniwala. Sa mga pag-aaral, gamit ang functional MRI na parang detalyadong pag-scan ng utak, ipinakita na kapag uminom ka ng placebo, gumagana ang parehong bahagi ng utak na tumutugon sa sakit, kagaya ng totoong gamot na pampawala ng kirot. Mahalaga rin daw ang mismong proseso o gawi, ang pagbili mo ng panggamot na gamit, ang pag-unbox o pagbukas mo rito, at ang araw-araw na pagsusuot nito. Lahat ng ito ay lumilikha ng matinding pag-asa na gagaan o mawawala ang iyong nararamdaman. Higit pa riyan, kapag mas mahal at mas mukhang siyentipiko or profesional ang hitsura ng placebo, mas malaki ang nagiging epekto nito. Ang magandang balot, detalyadong instruksyon at mataas na presyo, ito ang nagpapatibay sa paniniwala ng pasyente at dahil dito, mas tumutugon ang kanyang katawan. Kaya naman, ang isang magnetic bracelet na binili mo sa halagang 3,000 piso ay malamang na mas makakatulong kaysa sa simpleng magnet lang na nakadikit sa refrigerator
Kahit na sa aspeto ng pisika, pareho lang ang bisa nilang dalawa. Or mas tamang sabihin, wala talaga. Ang mga gumagawa ng produktong ito, alam man nila o hindi, ay sinasamantala itong napakalakas na mekanismong psikolohikal. Kaya pala, napag-alaman na natin na itong mga magnetic bracelet ay talagang walang matibay na basihang siyentipiko. At kung meron mang magandang epekto, malamang galing lang yan sa placebo o sa ating sariling isip lang. Pero bakit ang tindi pa rin ng paniniwala ng marami dito? Kasi meron tayong tinatawag na mga psychological traps or mga bitag sa ating pag-iisip na nakakabiktima sa atin. Ang una sa mga bitag na ito ay ang confirmation bias. Ganyan talaga ang utak ng tao. Hahanapin at papansinin lang natin yung mga impormasyon na sumusuporta sa ating paniniwala at sadyang hindi natin papansinin yung mga taliwas dito. Halimbawa, kung bumili ka ng magnetic bracelet at naniniwala ka rito, aalalahanin mo lang yung mga araw na gumaan ang pakiramdam mo o nawala ang sakit at sasabihin mo agad, kita mo na, talagang nakatulong ang bracelet. Pero pag bumalik ang sakit o kumirot ulit, may iba tayong dahilan. Sige, sabihin natin, ay baka nagbabago lang ng panahon o kaya napagod lang ako kahapon. Hindi mo ito ikakabit sa pagiging walang silbi ng bracelet dahil ayaw mong masira ang paniniwala mo. Kaya, sa loob ng isip mo, nagkakaroon ka ng baluktot o hindi totoong pananaw sa realidad na ang bracelet para sa iyo ay talagang gumagana. Ang pangalawang dahilan kung bakit maraming tao ang naniniwala dyan sa magnet ay dahil talaga sa kalikasan ng mga sakit na matagal na tulad ng arthritis or rayuma. Alam mo, yung sakit sa ganyang kondisyon, bihira lang na tuloy-tuloy. Parang may wave. Yan, di ba? May panahon na grabe ang kirot. Tapos may panahon naman na humuhupa. Ngayon, isipin mo ito. Isang tao na grabe na ang dinaramdam. Nasa peak na talaga yung sakit. Dahil sa desperasyon, naisip niya, subukan ko nga itong bago. Kaya bumili siya ng magnetic bracelet. Tapos, ang nangyari, yung dapat naman talagang mangyari, kahit wala yung bracelet, yung sakit, pagkatapos mag-peak, natural na siyang bababa. Ito ang tinatawag sa mga nag-aaral ng istatistika na regression to the mean or yung natural na pagbalik sa normal na level. Pero syempre, yung tao, hindi niya iisipin na dahil lang yan sa natural na takbo ng sakit. Sa tingin niya, gumaling siya dahil sa bagong milagro na sinimulan niyang gamitin. Kaya, yung karanasan na, yan, tatatak na sa isip niya na yan talaga ang nagpagaling sa kanya. Dahil dyan, tiyak na irerekomenda niya yan sa iba at magsisimula na yung chain reaction ng paniniwala. May isa pa, yung mas madaling intindihin na bahagi ng sikolohiya, ang tinatawag na cognitive dissonance at ang pagbibigay katwiran sa ginastos. Kapag gumastos tayo ng malaking halaga para sa isang bagay, mahirap talagang tanggapin sa sarili natin na wala palang kwenta o walang silbi ang binili natin. Nagkakaroon tayo ng matinding gulo sa loob. Kaya, para mawala yung internal conflict na yan, hahanap ng katwiran ang utak natin. Halimbawa, may isip natin, 5,000 ang binayaran ko dito sa bracelet na ito. Kaya imposible namang hindi ito gumana. Parang gumaan ang pakiramdam ko. Feeling ko, talagang hindi na masakit ang tuhod ko ah. Oo, tama. Magandang investment ito para sa kalusugan ko. Ito ay isang proseso ng pagluloko sa sarili na ginagawa ng ating subconscious na isip para gumaan ang loob natin sa desisyon na ginawa natin. Siyempre, mas mahal ang bili mo sa gamit o lalo na sa magnet, mas matindi ang kagustuhan mong bigyan ito ng katwiran. Kaya mas magiging aktibo ka
sa pagpilit sa sarili at sa iba na talagang epektibo ito. Ito ang dahilan kung bakit yung mga bumili ng pinakamahal at pinakainireklamo na modelo ang madalas na nagiging pinakamatinding tagapagtanggol nito. Sige, ipagpalagay na nating walang silbi ang mga magnet. Pero sana naman, hindi sila nakakasama, di ba? Sa maraming sitwasyon, totoo iyan. Para sa karamihan, ang pagsusuot ng ordinaryong static magnet sa katawan ay talagang ligtas. Ngunit may mahahalagang pagbubukod dito. Sa mga taong may pacemaker, defibrillator, insulin pump, at iba pang electronic device na nakatanim sa katawan, mariing ipinagbabawal ang paggamit ng magnet dahil ang magnetic field ay maaaring makasira sa operasyon ng mga mahahalagang kagamitang ito na magreresulta sa malalang problema sa kalusugan. Hindi rin ito inirerekomenda para sa mga nagdadalang tao dahil wala pang sapat na datos tungkol sa kaligtasan nito para sa sanggol sa sinapupunan. Ngunit ang pinakamalaking perwisyo na dulot ng magnet ay hindi direkta kapag nasobrahan sa pag-asa sa alternatibong gamutan na ito, maaaring hindi na magpatingin sa doktor at hindi na sundin ang totoong therapy na epektibo. Habang nangyayari iyan, lalo namang lumalala ang sakit, ang nasayang na oras, yan ang pinakamalaking panganib ng paniniwala sa mga milagro magnet na ito. Pag-usapan natin kung paano talaga binebenta itong mga kagamitan. Alam nyo, isang malaking industriya, yan na nakabase lang sa kirot ng katawan at sa matinding pag-asa natin na gumaling. Ang target talaga nila, walang iba kundi tayong mga senior citizen at yung may mga matagal ng sakit. Tayo yung pinakamadaling maapektuhan o yung tinatawag nilang vulnerable. Ang mga ad nila, sobrang tuso ang mga diskarte. Una, ginagamit nila ang mga salitang kunwari pang doktor, biomagnetic field, ionic balance, o kaya resonance therapy. Sabi mo, ang ganda at lalim ng tunog, di ba? Pero sa totoo lang, wala naman yang saysay or batayan sa agham. Pangalawa, gumagamit sila ng mga patotoo o testimony. Sa internet o sa TV, makakakita ka ng napakaraming istorya ng mga taong kunwari totoo mo raw na nagsasabing binago ng magnetic bracelet ang buhay nila. Siyempre, mas madaling paniwalaan ang personal na kwento kaysa sa mga tuyong datos ng siyensya. Kaya tayo nadadala. Pangatlo, dinidikit nila ang produkto sa mga sikat na tao o mga atleta na kunwari gumagamit din ng mga magnet na yan. Parang nagiging sosyal at epektibo tuloy tingnan dahil sa kanila. Ang buong makina ng pagbebenta na ito ang totoo. Ginagawa lang para daanan ang ating kritikal na pag-iisip. Pinipindot lang nila ang ating damdamin at ang pagnanais natin na maniwala sa isang milagro o himala. Kung hindi nga gumagana ang mga magnet, ano ba talaga ang dapat gawin para sa pananakit ng kaso-kasuan? Buti na lang, ang makabagong medisina ay may maraming paraan na may patunay na epektibo at hindi ito kasing komplikado ng iniisip ninyo. Ang una at pinakamahalaga ay ang paggalaw o movement. Parang kakaiba, no? Pero sa pananakit ng kaso-kasuan, ang pinakamagaling na gamot ay ang tamang physical exercise. Ang mga specialized exercises, therapeutic exercises, paglangoy, swimming, o kaya yoga, lahat yan ay nagpapalakas ng mga muscles sa paligid ng joint, nagpapaganda ng nutrition nito, at nagpapabawas ng sakit. Pangalawa, kontrolin ang timbang. Ang bawat sobrang kilo ay nagdadagdag ng napakalaking stress sa ating mga tuhod, paa, at likod. Kapag nabawasan mo ang timbang mo ng 5 hanggang 10% lang, malaki na ang mababawas sa kirot na nararamdaman mo. Pangatlo, ang physical therapy or PA-PT. Ang mga profesional na pamamaraan tulad ng ultrasound, laser therapy, at
Oo nga pala, kahit na yung mismong pulsed magnetotherapy na ginagawa sa specialized equipment sa klinika ay talagang nakakabawas ng sakit. Ang mga pamamaraang ito, hindi tulad ng mga nabibiling bracelet lang, ay may matibay na siyentipikong batayan. Bukod sa mga ehersisyo at physical therapy, mahalaga ring pag-usapan ang paggamit ng gamot. Pero tandaan po natin, kailangan lagi itong may reseta ng doktor. May mga gamot na talagang epektibo at ligtas laban sa pamamaga, anti-inflammatory drugs. Ito man ay tableta na iniinom o kaya naman ay pampahid na ointment at gel. Nakakatulong ito para mawala ang sobrang sakit at makabalik tayo sa masiglang pamumuhay. Isa pa sa mahalaga ay ang mga tinatawag na chondroprotectors, iyong mga gamot na tumutulong para protektahan at ayusin ang ating cartilage o buto-buto sa kasukasuan. Bagamat pinag-uusapan pa rin ang tunay na bisa ng mga ito, mas matibay naman talaga ang basehan ng siyensiya nila kumpara sa mga magnet. Huwag din po nating kalimutan ang tamang pagkain. Kapag mayaman ang ating diet sa omega-3 fatty acids tulad ng isda o flaxseed oil, antioxidants gaya ng gulay, prutas at berries at collagen na galing sa bone broth o sabaw ng buto, malaki ang tulong nito para mabawasan ang pamamaga sa loob ng ating katawan. Ang pinakapunto po rito, mayroong kumpletong pamamaraan na talagang gumagana. Ito ay nangangailangan ng tiyaga at disiplina, hindi tulad ng pagsusuot lang ng bracelet. Pero sa huli, ang ibibigay nitong resulta ay totoo at hindi lang ilusyon. Balikan natin muli ang usapin tungkol sa tinatawag na pulsed magnetic therapy para linawin na natin ito at wala ng tanong. Ang PEMF therapy, pulsed electromagnetic field therapy, ay isang medical procedure kung saan ang katawan natin ay hindi tinatamaan ng permanenteng magnetic field, kundi isang pulsating o pabago-bagong field na may saktong frequency at intensity. Ipinapakita ng mga seryosong pag-aaral na ang ganitong klasing fields ay nakaka-stimulate sa cells na responsable sa pagtubo ng buto at cartilage. Bukod pa rito, nakakabawas din ito ng matinding pamamaga. Kaya ang mga PEMF apparatus ay ginagamit talaga sa mga ospital at rehabilitation center, lalo na para pabilisin ang paghilom ng mga komplikadong bali at sa kumpletong gamutan ng rayuma o arthritis. Pero tandaan natin, ang susing salita dito ay apparatus. Ito ay seryoso, komplikadong medical grade equipment na naglalabas ng fields na may eksaktong parameter. Ang isang maliit at simpleng static magnet lang na nasa bracelet mo o nasa insole ng sapatos, wala talagang kakayahang gumawa ng ganoong klasing field. Para mo na ring inikumpara ang liwanag ng kandila sa liwanag ng laser. Parehong liwanag, pero magkaibang-magkaiba ang properties at ang kakayahan. Kaya, ang lahat ng pagsasabi ng mga nagtitinda ng bracelet na konektado sila sa tagumpay ng clinical magnetic therapy, ito ay purong panlilinlang lang. Tingnan naman natin ang isa pang mahalagang aspeto, ang kalayaan ng ating isip or psychological freedom. Kapag ang isang tao ay umaasa lang sa mga panlabas na bagay tulad ng bracelet, anting-anting, or kahit anong tableta, ibinibigay niya sa mga ito ang responsibilidad para sa kanyang kalusugan. Nagdudulot ito ng pagkadepende. Sasabihin mo, masama ang pakiramdam ko ngayon kasi nakalimutan kong isuot ang bracelet ko. O kaya, gagaling lang ako kung mabibili ko ang mamahaling gamit na iyan. Ang ganitong pananaw ay nag-aalis sa iyo ng aktibong papel para pangasiwaan ang sarili mong kondisyon. Pero tandaan, ang aktibong posisyon mo mismo ang susi para magtagumpay ka sa laban kontra sa matagal ng pananakit.
Kapag naiintindihan mo na ang iyong pakiramdam, ay nakasalalay sa sarili mong ginagawa, sa pag-iehersisyo mo sa umaga, sa pagpili ng masustansyang pagkain, at sa sapat na pahinga, nakukuha mo ang kontrol sa sarili mong buhay. Ang pag-iwan sa paniniwala sa mga magic pill at himala na magnet, at ang pagtutok sa mga tunay at scientifically proven na paraan. Hindi lang ito pagpili ng mabisang gamutan. Isa itong hakbang tungo sa mas malalim na pag-unawa at responsabling pagtrato sa sarili nating katawan at kalusugan. Ito ang pagbabalik ng lakas at kontrol sa sarili nating mga kamay. Nakakagulat, no? Kahit sa mundo ng sports, dito dapat science at resulta lang ang basihan, ang tigas pa rin ng paniniwala sa mga magnet. Ang daming sikat na atleta ang nakita mo na may suot na kwintas or bracelet na may magnet. Siyempre, ginagamit agad yan ng mga marketer bilang patunay daw na epektibo. Pero kung iisipin, may paliwanag din dyan. Sobrang tindi kasi ng stress at hirap na nararanasan sa professional sports. Mas hilig talaga ng mga atleta. Higit sa lahat, ang mga ritual at paniniwala sa swerte. Parang lucky socks or yung tamang pagkakasunod-sunod ng gagawin bago magsimula ang laro. Nakakatulong daw yan para mawala ang kaba. Kaya yung magnetic bracelet, nagiging anting-anting na rin para sa marami. Yung paniniwala na nakakatulong ito sa pagpapagaling or proteksyon sa injury, nagbibigay ng matinding confidence sa isip. At yan, pwedeng makaapekto talaga sa performance nila. Ito na naman ang tinatawag nating placebo effect. Pero nakapackage lang sa sports. Pero tandaan, wala pang seryosong pag-aaral na nagpapakita na iyang pagsusuot ng magnet ay nagpapaganda ng performance, lakas, tibay, o nakakabilis ng recovery. Wala talaga. Kaya, tapusin na natin ang pangkalahatang buod ng ating pag-aaral. Ang mga static magnet na ibinebenta bilang bracelet, sinturon, insoles, o palamuti ay wala talagang napatunayang bisa para sa paggamot ng sakit sa buto o anumang karamdaman. Ang sinasabi nilang paraan ng paggana, lalo na sa daloy ng dugo, ay walang matibay na basihan sa agham. Marami ng seryosong pag-aaral, kasama na ang pinakapinagkakatiwalaan ng mga eksperto tulad ng Cochrane Reviews, ang nagpapakita na ang epekto nito ay hindi nalalampasan ang tinatawag na placebo effect. Ang paniniwala ng milyon-milyong tao sa kakayahan nitong magpagaling ay dahil lang sa matinding epekto ng placebo at sa natural na pagbuti ng mga sakit na matagal na. Bagamat hindi naman ito agad delikado para sa nakararami, maaari itong maging panganib sa mga taong may electronic implant tulad ng pacemaker. Pero ang mas mahalaga, inilalayo ka nito sa mga tunay na gamutan na gumagana, kaya nasasayang ang mahalagang panahon. Sa madaling salita, ang magnetic bracelet ay mahal na bagay, pero ang nagagawa lang talaga nito ay napapakagaling na pagpapagaan ng pakiramdam, isang placebo. Ano nga ba ang aral na matututunan natin dito? Ang istorya ng mga magnet para sa kasukasuan ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang malaking pag-asa, sinamahan ng matinding galing sa pag-promote o marketing at kulang sa pagsusuri, ay nakakabuo ng isang industriyang bilyon-bilyon ang kita. Pero ang totoo, hangin lang ang binebenta. Ang pinakamalaking twist sa kwentong ito ay nagwo-work pala talaga ang mga magnet. Pero hindi dahil sa magnetic field niya, kundi dahil sa matindi ninyong paniniwala na gagaling kayo. Ang gumagana ay ang pambihirang kakayahan ng utak natin na impluwensyahan ang sarili nating katawan. Ang placebo effect ay totoo po. Pero sulit ba na magbayad tayo ng libu-libong piso para lang sa isang pirasong bakal na wala namang silbi?
Pwede naman nating buhayin ang mekanismong iyan sa mas tapat at mas epektibong paraan, tulad ng pagme-meditate, pagpapanatili ng positibong pananaw, at ang pinakamahalaga sa paggamit ng mga gamutan na may matibay na ebidensya at pinatunayan ng siyensya. Huwag tayong magpapalinlang sa mga magagandang pangako. Pangalagaan natin ng tama ang ating mga kasukasuan. Magtiwala tayo sa medisina na may sapat na basihan sa ating sariling kakayahan at huwag sa mga gadget na walang katibayan. Maraming salamat po sa inyong panonood hanggang dulo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like na lang po at mag-subscribe sa channel para updated kayo sa mga susunod naming pagsisiyasat. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Kayo ba o ang inyong mga mahal sa buhay ay nakasubok na ng magnetic bracelets? Ano po ang inyong naging karanasan? Ibahagi ninyo sa comment section para mapag-usapan natin.